Bakit nag-gather ko ito lahat, no? Itong mga kung tawagin ay United Indigenous People of Los Biminda, because ang mga tao sa gobyerno, example, police, pag pumasok kami sa aming ancestral domain na bakante ang lote, ang magagalit sa amin, number 1, land grabber. Number 2, ang land grabber ginagamit ang mga kapulisan. Number 3, ang CPP, NPA mismo ginagamit din ng mga land grabber laban sa mga indigenous people. Pumunta kami dito hindi po para manggulo, hindi para gagawa ng mga aksyon na makagawa kami ng mga violasyon sa gobyerno. Kami po ay sumusunod sa batas natin. Hindi kami pupunta dito sa Manila na i-gather ito kung illegal ang aming documents. No? Ito ay legal lahat using Republic Act 8371. Saan ba nanggaling ang batas na yan? Kundi tinagkaloob ng kataas-taasang Diyos para sa batas ang April 8371 ng naaayon sa natural na batas ng kalikasan. Kaming lahat po ay naniniwala na kung saan yung batas na yan ay may magkaroon na po ng ngipin. Kaya andito po kami ngayon para maipabot sa kataas-taasan na kung saan ay magkaroon kami ng hustisya, lalong-lalo na sa aming mga kasamahan na pinapatay na walang kalaban-laban. Ito po kami nakarating dito sa Manila para po matulungan niyo kami sa aming problema sa Jinsan bilang isa ka leader sa tribong daan sa Jinsan na gusto ko sana manghingi ng tulong na para lahat ng mga claimant doon na tulungan natin na wala na ang mga rights sa ating mga tribo doon. Sapagkat sabi nila ang mga blaan, ganitong mga blaan, nag-ano ng mga lupa na hindi sa kanila, pero hindi nila alam ang Republic Act 8371. Doon tayo mga blaan, ilaban natin ito, ipaglaban ko ito, hindi ako sasurrender. Naging matapang kami kasi mayroong batas na April Law 8371. Sabi namin na ito ay makatulong sa amin pagkat may batas. Sabi ko, susunod tayo sa batas, huwag tayong lalagpas sa batas. Pero ang mga kalaban po na nagharas sa amin, hindi nagrespeto sa batas. Andito po kami ngayon para maiparating po yung mga discrimination po doon sa amin, sa aming sariling lupain ng mga tribong lumad sa General Santos City na inaapi po ng mga taga-gobyerno at sa mga mayayaman po doon na binubuldos po ang aming mga ginawa na mga kabahayan. Mismo po ang barangay captain doon po sa area na aming tinitirahan ay isang nagpasimuno, nagpagdimulis, pagbuldos po sa aming mga kabahayan doon. Kaya po gusto namin iparating, kahit first time ko po nakapunta ako dito sa Manila para iparating kay BBM na itong mga problema po namin doon sa General Santos City sa aming ancestral domain since time immemorial ay wala pa rin justice po para sa amin mga tribo doon. Hi! Oh, Sergeant! Medyo malaking problema sir, sa lalo na sa sitwasyon namin sa Agusan. Dahil mula kaming isinilang yung lupa na tinirahan namin, iyon na talaga, doon na kami ha. Mga ninuno namin, nangamatay na lang sila, ang lolo namin umabot ng 104. Nagulat na lang kami sir na hindi namin alam na yung lupa namin, nagulat na lang kami na natituluhan ng ibang tao dito pa mismo sa Manila sir. Iyon ang inaing namin na bakit, dahil nga ang kami mga nitibo dati parang walang halaga, kung aapakan na talaga. Ngayon kami nakamulat na ganito pala talaga ang sitwasyon ng mga katulad namin, ng mga manobo o kaya mga lumad.
Yari makin ang tuwi ni. Aming lahi ay sinasakop ang 3 probinsya, Zambales, Tarlac, Pampanga. So dito sa mga lugar na ito ay meron kaming pag-aari kung tawagin ay ancestral domain. Ang ancestral domain na ito ay halos hindi na namin nakokontrol dahil sa kontrol ng iilang tao doon sa lugar na aming ancestral. Na sinasabi nilang ancestral pero hindi namin maramdaman ang tinatawag na ancestral. Kaya humihingi ako ng tulong doon sa kinauukulan na dapat na ito ay maibigay sa amin ng naaayon sa batas, na ang sinabi sa batas, ang lahat ng timberland at ang mga tinatawag na disposable land o ang since time immemorial, ang kalupaan ng Pilipinas ay pag-aari ng tribo. Chapter 2, Section 3, since time immemorial. Ang nagmamayari ng mga ancestral domain, ancestral land, ay itong mga tribo, no, na hindi narespeto sa mga tao na nandoon na ayon siya ng gobyerno. Lumuwas pa po kami galing ng from Mindanao. Andito po kami ngayon, mga tribal leaders, para maipabot sa ating mahal na presidente at sa ating DILG Secretary Benhur Abalos Jr. Sir, saludo po kami sa inyo, sir. Malaki pong oportunidad na andito po kami para maipabot namin sa inyo ang aming mga hinaing na hanggang ngayon ay andun pa rin yung discrimination sa aming mga tribo. Pinapatay yung mga tribal leader namin dahil kami raw ay mga inaagaw din na, inaangkin na naman. Kami daw yung mga umaangkin sa lupa na kung saan ay sariling lupa namin ang aming tinatayuan ngayon. Ako po si Maximina Berdan Ombao. Naninirahan po dati doon sa lupang aming ipinaglalaban, Sampaloc, Tanay, Rizal. Yung pong lupang iyon ay inaangkin na po ng aming punong bayan. At sa makatuwid na sinasabi nila, yun daw po ay hindi lupa ng katutubo at yun daw po ay lupa ng gobyerno. Sa pagbasa, sabi ko hindi po. Ito po ay lupang katutubo, ito po ay dapat naming mahalin. Yun pong nasabing demolasyon na ginawa nila, wala pong court order sila pinakikita sa amin. So illegal na illegal po. Obligasyon naming mga tribo na i-take over ang mga bakanting lote na naaayon po sa aming ancestral land, na sana lang po na hindi kami harasin ng mga kapulisan, ng mga kapitan, ng mga nasa local government po. Sana lang po na irespetuhin nila ang aming karapatan ng mga indigenous people sa aming ancestral land. Kadua po sa DILG si Abalos mausab karon ang amo ingunta nga gusto nga kining mga ingunta mga tiwali nga gisaligan sa katawhan sa magunit nga magunit sa barangay pun sa inte sa probinsya pun sa munisipyo sa tribo Higaonon. Sa ngayon po yung mga katutubo po namin sa Bicol, humihingi po kami ng tulong o karapatan bilang makilala po ang aming katutubo dahil po nalapastangan po ang aming karapatan sa aming tribal community sa iba-ibang probinsya. Sa ngayon po, humihingi po kami ng tulong sa aming mahal na DILG Secretary at mahal naming Presidente na sana naman po mabigyan po na maibalik po sa amin ng ancestral na karapatan na hindi po malapastangan. Doon po sa amin ay wala kaming malapitan. Pag pumunta kami sa mga pulis, kami po ay pinag-isipang mga squatter. Kapag nagtitipon kami, inaakusar kami na mga mag-aaklas sa gobyerno. Kaya
nang kami tumayo sa aming mga lupa ay kami ipinalayas, pinapatay ang aming mga ninuno. So wala kaming malapitan. Gusto ko pong panawagan ko po doon kaya kagalang-galang na Secretary Benhur Abalos kami po ay humihingi ng tulong, assistance po sa mga kasundaluhan at mga pulis na kami po maprotektahan doon sa aming lupain na inaharas po ng mga armado. Ina-hire po yung mga commander doon, Punay Bands po yung mga gobyerno na dapat sila sana yung magprotekta sa amin. Pero sila po ang nagharas sa amin po kasama ang mga kapulisan doon po. At mayroon kami mga ebidensya po, mga video na talagang hinaharas po nila doon sa aming sariling lupa. Ang pag-iusap na namin sa DILG Secretary Abalos ay magpababa lang siya ng memorandum address to all policemen na sa Republic Act 8371 Section 39, obligasyon ng gobyerno, lalo ng mga kapulisan, na proteksyonan ang tribo. Pero nakakalungkot ang nangyari, ang kapulisan, doon lalo na sa amin sa Mindanao, ay ginagamit sila ng mga land grabber, ginagamit ng mga kapitalista, sila mismo hinaharas kami. Ayaw naman sa'yo. Ayaw nga nga eh. Namatay yung mama niya dahil nakapagpapalala.